tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon ang karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan, naroon at karan. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y kapis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na muli pong nag-aanyaya sa inyo na muli po tayong magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumainyo po ang kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid, sa kabila ng kung anuman ang mga hamon ng buhay na ating kinakaharap ngayon. Naway ang kapayapaan ng Diyos ay sumaatin, sumainyong lahat, mga kapatid, sa bawat tahanan na bukas ang puso sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay maghari po ang pag-ibig ng Panginoon, ang katwiran ng Panginoon at ang kanyang kapayapaan.
Welcome to our program, si Jesus ang buhay na pag-asa. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Salamat po sa Diyos sa panibagong umaga na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon at sa ating pagpapatuloy mga kapatid, pagbati sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo mga kapatid ng ating Panginoon. At ganon din ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan at sa UPC Iquirino Bulan. Ang biyaya nawa ng Panginoon ay patuloy po na maghari sa ating pong mga buhay. To God be all the glory. At sa ating pagpapatuloy mga kapatid, batiin din natin ang ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan. Tayo po ay napapakinggan sa New Gen FM 100.7. Salamat po sa management ng New Gen FM na patuloy po na nagiging kapartner ng UPC Bulan Church sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Good morning kay Sir Edwin Hernale at ganun din kay Brother Box sa ating technician dyan na masigasig na ina-assist po tayo upang marinig ang ating tinig sa himpapawid sa radio. Salamat po sa Panginoon. Good morning din sa ating kaibigan si Pastor Melchor Ubak dyan po sa UPC Masbate District. Ayan. Pastor Choi, good morning. Salamat sa panahon na inyo pong ipinagkakaloob para subaybayan ang ating programa. At i-bless ng Panginoon ang lahat ng ating mga kaibigang pastor dyan po sa UPC Masbate area. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At sa lahat ng ating mga kapatiran, ayan, batiin natin si Nanay Levy. Ayan, dyan po sa lugar ng Barangay Hamorawon. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. At ganoon din si Nanay Ida at ang inyong buong family. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging sina Sister Giselle and Brother Rowie dyan sa Basiao. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At The Bluetooth device is ready to pair. Praise the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang ating pong mga kapatid dyan po sa lugar ng Daganas. Ayan, nalubat yung aking music background. Okay. Tuloy lang tayo mga kapatid. At sina Sister Agnes and Brother Jason, good morning po sa inyong lahat dyan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging ating gawain dyan po sa lugar ng Barangay Biton, Magallanes, ang Labini family. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Mamaya ay mayroong Bible study dyan or bukas, Biyernes. Hindi natin namalaya na 5 taon na po ang Bible study natin dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Yan po ay Coastal Barangay. Salamat sa Panginoon. Sinimulan po natin ang gawain dyan during pandemic, mga kapatid. At ngayon ay 5 years na po. At marami na ang nabautismuhan dyan sa pangalan ng ating Panginoon sa area ng Biton, Magallanes. Purihin ang Panginoon at mayroon naman tayong outreach mga kapatid dyan po sa lugar ng Barangay Aguinaldo Bulan. Dumadami na rin po dyan ang mga nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon at sa masigasig na pangunguna ni Brother Aljon at ang kanyang evangelism team, sina Sister Ning, sina Sister Ginalyn at ang Solidad family. Salamat po sa Panginoon sa lahat ng kanyang katagumpayan ay pinagkaloob. At nung nakaraang linggo ay mayroon pong 7 na nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon. At kahapon ay mayroon muling nagpabaptize na 2 sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo.
Batiin natin sina Brother Roger Balderrama ng Barangay Inararan. Ayan. Salamat po sa Panginoon and Sister Ida sa inyo pong pagtugon sa panawagan ng Panginoon patungo sa kaligtasan. So sila po ay nagpasya na tanggapin ang Panginoong Hesukristo at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At ganoon din Sister Jessa Lorilla ng Zone 7. Ayan, sila po yung dalawang nabautismuhan kahapon sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa linggong ito ay total of 9 newly baptized, mga kapatid, ang nadagdag sa kaharian ng ating Panginoon at sa gawain ito ng United Pentecostal Church Bulan. So, patuloy po mga kapatid yung ating evangelism program, mga kapatid, at salamat sa mga kapatiran, sa mga very active sa evangelism na patuloy po ang inyong kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Just continue what you are doing in the kingdom of God because your labor in the Lord is not in vain. Hindi po kailanman lilimutin ng Panginoon ang anumang pagpapagal na ginagawa natin para sa Kanyang kaharian. Purihin ang Diyos mga kapatid at good morning kay Sister Maria Fe Botores Pantas, Ani Rigor, thank you for watching. Sister Elena Morata Burabo, Sister Yoli Albao, Sister Lisa Gindulman from Libertad, Maasin City. Ayan, good morning po dyan sa Maasin City. Okay, Sister Egina Banisok Tayab, amen. Brother JP Flores ng La Union, Sister Rosan Juan Pauyo ng Piodoran Albay, salamat sa Panginoon. At maging si Sister Angelita Ligoro, Bernardo Matel de Leda Sedugen, Sister Lita Sultan, Brother Dario Tobias, amen. Henry Lucito, thank you for watching. Perpetua Carido, salamat kapatid. Sister Beth Regala, maging si Sister Angelita Castillo, thank you for watching. Karina Gamod Gumaad, thank you for watching. Pagpalain kayo ng Panginoon. From Lubo, Tanodan, Kalinga. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Reuben Gordola, Sister Christy De Suyo, Daniel Marahay, dyan po sa Palawan, Sister Milet Kaya, Sister Helen Hailo, maging Sister Lani Julian, ayan, dyan po sa Rojas City, Sister Beth Angeles, Sister Evelyn Buhanghang, si Nanay Olivia Guban, dyan po sa lugar ng Padre Diaz, boundary ng Kabugaan and Padre Diaz. Bagong Bible study po natin dyan every Friday. Bunga po sila ng radio program. Amen. Praise the Lord. Si Brother Andy Orozco, Sister Marlene Golyoso, at maging si Borge Mateo Garing. Thank you for watching. Amparo Balingit, April Santos, Sister Evelyn Valencia Punsalan, Sister Laura Gumban, dyan po sa Lahong. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Margie Iziha, Sister Monique Sakilan Samling, thank you for watching. Brother Tofi Mendoza, ayan. Sister Lisa Gindulman, Sister Aida Ramos, Sister Isabel Espirito, Rose Bordeos, Sonido Gutierrez Jennifer, Ronald Galang Hipolito, Sister Mila Dumalayas, at marami pang iba. Bernard Lubay, amen. Okay, salamat sa ating Panginoon. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga at ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po na maghari sa ating pong mga buhay. So, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay manalangin mga kapatid upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin.
Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa kadakilaan mo at biyaya sa aming mga buhay. Salamat sa magdamag na kapahingahan na ramdam namin ang iyong kalinga sa aming mga buhay. Kasama ng aming mga taga-subaybay na ngayon ay nakamonitor sa programang ito through Facebook Live at ang iba ay sa frequency ng radyo sa New Gen FM. Dalangin po namin, Panginoon, anuman ang kalagayan ng aming mga taga-subaybay ay abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Lalo na sa panahong ito ng krisis, Panginoon. Nawa ang madama ng aming mga kababayan ay ang iyong pag-alalay sa kanila. Pag-provide ng mga pangailangan at kung may mga banta ng karamdaman, Panginoon, dalangin po namin na ipagkaloob mo po ang kagalingan. Lalo na sa panahong ito na mas hirap ang buhay ng aming mga kababayan. Huwag mo pong hayaan na gupuin ang sinuman ng mga sakit at karamdaman, lalo na yung mga taong inuuna ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran. Patuloy mong ipadama sa bawat isa ang iyong proteksyon, Panginoon. Balutin mo kami ng iyong banal na dugo at kapangyarihan upang anumang gawa ng kaaway ay hindi manaiglaban sa amin at sa aming mga taga-subaybay. We pray, God, for the spirit of understanding and revelation as we share your holy word in this program, Panginoon. Patuloy mong ibukas ang spiritual comprehension ng aming mga taga-subaybay na hindi po sa makataong kaisipan kundi sa wisdom na nanggagaling sa iyo ay maunawaan po ng bawat isa ang iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. To God be the glory, mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pagtatanghal sa programang ito. Dadako po tayo sa pangangaral ng salita po ng ating Panginoon. Ngunit bago po yan, doon sa mga nagtatanong kung paano makadalo sa ating mga pagsamba, ang ating pong church services ay nahati sa 3 batch, Sabado hanggang Linggo. Pag-araw po ng Sabado dyan sa Magsaysay UPC Church, Bulan, araw ng Sabado alas 6:30 ng umaga. Kung kayo po ay malapit dyan, ay sama-sama po tayo, mga kapatid. At dito naman po sa UPCE Quirino, Sabado alas 8 ng umaga ng ating pagsamba. Magkasunudan lang po yan, mga kapatid. At pag-araw po ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga, araw po ng Linggo. So, depende po sa inyong available na araw, Saturday or Sunday. We invite you to join our fellowship kung saan kayo mas malapit, mga kapatid, at ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po nating maranasan. Purihin ang Panginoon. At ngayon po ay dadako na tayo sa salita ng ating Panginoon. Yamang meron po tayong mga bagong baptized, mga kapatid. We have 9 newly baptized for this week. So ang ating pong tatalakayin ngayon, kasi bukod dyan sa siyam, marami pa po ang mga nauna na mga newly baptized, mga kapatid. Dahil madalas po tayong magbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo doon sa mga tumutugon sa panawagan ng kaligtasan. At karamihan sa kanila ay bunga ng radio program at ganoon din sa mga home Bible study and cell group ministry ng ating mga leaders. So pinagsasama-sama natin ang ating mga effort, radio ministry, home Bible study, crusade, mga kapatid, pinagsasama-sama natin yan. Lahat ng effort natin for evangelism. By all means, mga kapatid, tayo po ay magligtas ng mga kaluluwa.
So, hindi katakataka na madalas po tayong magbaptize dahil continuous po. Hindi lamang si pastor ang kumikilos sa UPC Bulan Church. Nag-train po tayo ng 70 plus na mga Bible study teachers. And rotationally, mga kapatid, everyday ay nagtuturo po yan ng salita ng ating Panginoon. So, no wonder mga kapatid kung makikita nyo sa ating Facebook page na madalas po tayo na nagbabaptize ng mga newcomers sa loob ng gawain ng ating pong Panginoon. At yan po ay walang anumang mga pangako na material na bagay dahil may mga religion po ngayon na medyo desperado na silang magparami kaya ginagamitan nila ng mga material na mga pangako, mga estratehiyang makatao upang maengganyo ang mga tao to join them sa kanilang religion or fellowship. Subalit sa UPC Bulan Church, wala po tayong pang-ingganyo na mga pangako, na mga tulong, pinansyal, scholarship, or anything to attract people, mga kapatid. Maliban sa salita ng Panginoon at pangako ng Panginoon na kung tayo ay maglilingkod sa Kanya, ang ating kaluluwa ay meron pong buhay na walang hanggan. So we don't promise material things sa mga inaakay natin. At alam nila yan, mga kapatid. Kaya yung mga tumutugon po dito sa panawagan ng kaligtasan sa pangangaral ay talagang legit, mga kapatid, na ang kanilang layunin is to serve the Lord, to prepare for their eternal salvation. Purihin ang Panginoon. At ngayon, ang ating tatalakayin ay pinamagatang What is next after water baptism? Ano ang kasunod pagkatapos ng bautismo sa tubig? Dahil dapat maintindihan po natin ito para hindi po maging stagnant ang ating Christian life after water baptism. So, what's next after water baptism? Mga kapatid, buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa John chapter 3 verse 5. Ang sabi po ng Panginoon kay Nicodemus, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. So yung born again experience, ito po ay hindi religion. The word born again is not religion, but experience personally with the power of our God, the Lord Jesus Christ. Hindi po ito form of religion. Mga kapatid, madalas na napagkakamalan, ano anyang relihiyon mo? Ikaw ba anya ay born again? Yes, I am born again, but born again is not religion, mga kapatid. Ito po ay relationship sa Panginoon, mga kapatid, na ang mahalaga ay yung karanasan natin sa Diyos, hindi yung title, mga kapatid, kundi yung content ng ating relationship sa ating pong Panginoon. So, ang word na born again ay nahahati po ito sa dalawa. Baptism sa water and baptism sa Espiritu. Water baptism, tao po ang nagsasagawa nito. Subalit yung Holy Ghost baptism ay hindi na po tao ang nag-o-officiate nito, mga kapatid. Sapagkat ang sabi po ni John the Baptist, binabautismuhan ko kayo sa tubig, datapwat sa hulihan ko ay may darating at siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy.
Maganda ay basahin natin dito sa Acts chapter 1, verse 4. At palibhasa ay nakikipagpulong sa kanila, ay ipinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem upang hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Ayan. So, ang bautismo sa tubig, pastor po ang nagsasagawa niyan. Ayan. Kahapon, meron tayong 2 binautismuhan na kusang nagpasyang maglingkod sa Panginoon. Ang isa doon ay galing sa paniniwala na si Jehovah ang Diyos at hindi si Jesus Christ. Pero naunawaan niya po, mga kapatid, na si Jehovah at si Jesus Christ ay iisa. Maliwanag po yan sa banal na kasulatan sapagkat iisa lang ang tunay na Diyos. Si Jesus Christ ay hindi po maliit na Diyos, kundi siya ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Purihin ang Panginoon. So ang sabi po ng binasa natin, si Juan Bautista ay nagbautismo sa tubig. Datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. So ang tinutukoy dito, mga kapatid, na magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. At mayroon pong example dito. Okay. So, bago natin basahin yung halimbawa ng mga taong nabautismuhan sa Espiritu Santo, ay tingnan muna natin kung ano ang magiging epekto, bakit mahalaga na tayo ay mabautismuhan sa Espiritu Santo. Sa Gawa 1:8, ganito po ang ating mababasa. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kahit sa evangelism, mga kapatid, without the power of the Holy Ghost, hindi tayo magiging effective na mag-witness about the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ang mga effective na mga soul winner at mga nag-aakay ng mga kaluluwa ay sila yung mga puspos ng banal na Espiritu. That every time they open their mouth and speak about the goodness of the Lord, people are listening to them, mga kapatid. Ito po ay gawa ng banal na Espiritu, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa programang ito, marami po ang sa una ay nairita mo na makinig, lalo na kapag tinatalakay natin yung laban doon sa mga masamang gawa at mga bagay na hindi ng Diyos kinalulugdan. Marami po ang mga una ay nagagalit. For example, batiin ko si Tatay Milan. Ayan. Siya po ay dating ermano sa simbahan. At tinalakay ko dito sa radio yung tungkol sa ipinagbabawal ng Diyos ng mga ribulto, mga larawang inanyuan ng kamay ng tao. Siya po ay nainis, nasaktan, pinatay niya ang radyo kasi nga naman siya po that time ay may tungkulin sa relihiyon, mga kapatid. Tinuturo natin dito yung nakasulat sa Biblia na ipinagbabawal ng Diyos na lumuhod at maglingkod sa mga larawang inukit ng kamay ng tao na yan man ay kahoy, plastic, or bato. Ito ay kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. So may mga taong naiinis sa simula, nagagalit, pero according to the testimony of our brother in the Lord, si Tatay Milan, habang pinatay niya yung radyo, mga kapatid, ay nangusap sa kanya ang Panginoon. Nabuksan mo uli. Ayan. Kaya kahit naiinis siya doon sa topic ko, mga kapatid, binuksan niya uli ang radyo kasi binubulungan siya ng Panginoon, buksan mo uli ang radyo.
So binuksan niya mga kapatid at tinapos niya ang pagtalakay natin. At pagkatapos ng ating pagtalakay, naliwanagan siya. So yan po yung mga example na kumikilos ang banal na espiritu sa buhay ng tao. At isa pang example dyan, isang madaling araw ay meron pong retired principal na ang dami niyang problema, may sakit, problema sa ang daming bagay mga kapatid. At siya po ay nag-attempt na uminom ng lason madaling araw, mga kapatid. Subalit, nagkataon na nakabukas ang kanyang radyo, mga kapatid. At napakinggan niya na tinatalakay natin yung tungkol sa kasalanan na pagpapakamatay. Dahil during that time ay sunod-sunod yung nababalitaan natin na mga nagkukomit ng suicide. So tinalakay po natin yan sa radyo. At isa sa mga aktong magkukomit ng suicide ay na-save, naligtas, dahil napakinggan niya, mga kapatid, at siya po ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So yan po ay ilan lamang sa mga example na kapag ang pangangaral ng salita ng Diyos ay sasamahan ng Panginoon, because we are nothing without the power of God. Walang talab sa puso ng tao yung aming mga pinapangaral kung hindi tayo sasamahan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Acts 1:8, you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. If you are a Christian, if you want to be a powerful Christian, you must be filled with the Holy Ghost. Kailangan puspos tayo ng banal na espiritu. Ibig sabihin, nakaranas tayo ng Holy Ghost baptism. Ayan. So, anong benepisyo ng kapangyarihan ng banal na espiritu? Ito ang nagbibigay ng power o kapangyarihan upang ang ating mga ginagawang tungkol sa Diyos ay maging epektibo. Purihin ang Panginoon. Kaya yung programa natin, hindi tayo suntok sa buwan. Ang programang ito ay result-oriented, mga kapatid. Hindi tayo nagpo-program at nagbabakasakaling may maligtas. Alam natin ang intensyon ng Panginoon kung kailan inutos niya na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal upang magligtas ng mga kaluluwa. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So, ang baptism sa tubig ay isinasagawa po yan ng authorized na manggagawa ng Panginoon, pastor or elders in the church, mga kapatid. Yan po ang mga authorized na magbaptize, mga kapatid. Ngunit yung baptism sa Holy Ghost, hindi na po ito tao ang gagawa. Ang Panginoon mismo ang pumupuspos ng kanyang espiritu sa mga anak niya na taimtim na nagpupuri at sumasamba na nanalangin sa kanyang dakilang pangalan. Isang halimbawa dito ay ang naganap approximately 33 AD on the day of Pentecost. Dito po sa Acts chapter 2 from verse 1. Amen. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes. Yan ang dahilan kung bakit tinawag po kami na Pentecostal. Because our experience with the power of God, mga kapatid, is the same kung ano ang ginawa niya doon sa day of Pentecost during the birth of the church. Na kahit ibinigay niya na ang command to go into all the world, pero ang sabi ng Panginoon, wait in Jerusalem. Hintayin niyo sa Jerusalem ang pangako ng Ama na ibubuhos niya ang kanyang banal na espiritu sa lahat ng laman. So, knowledge is good, but without the power of the Holy Ghost, your knowledge is not enough to convince people, lalo na yung mga pilosopong tao. Ang titibag sa kanilang mga baluktot na kaisipan ay ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Sabi po dito mga kapatid, ito yung naranasan ng mga alagad and we need to experience
what happened on the day of Pentecost, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos na kumilos sa day of Pentecost ay siya rin ang Diyos natin ngayon. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Basahin natin ang Acts chapter 2 verse 1 up to verse 4. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Ayon, mga kapatid. During the day of Pentecost, yung mga alagad na ando sila sa upper room, sila po ay 120 lahat doon, including Mary, the mother of Jesus Christ in the flesh. Sila doon ay nagkakatipon. Anong ginagawa nila? Sila po ay nananalangin, nagkakaisa, at nagpupuri sa Diyos. So yan yung process on how to be baptized in the Spirit. Kailangan prepared ang puso natin to worship and pray. Yan, walang anumang distraction. Hindi tayo nagpapa-apekto sa mga distraction sa kapaligiran. We need to concentrate our mind, our hearts in prayer and in worship, mga kapatid. Yung tunay na pagsamba sa Panginoon. At kapag ginawa natin ito ng buong puso, ng walang anumang pag-aalinlangan, believing that the God on the day of Pentecost is the same with our God today, the Lord Jesus Christ. Kasi mayroon pong mga paniniwala na yung nangyari daw sa Day of Pentecost para lang exclusively sa mga alagad. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Dahil ang binigay ng Panginoon sa mga alagad nung sila ay puspusin ng Holy Ghost ay empowerment. Sabi ng Acts 1:8, you shall receive power. Kung sa early church ay kailangan nila ang power from the Lord, lalo na sa panahon natin ngayon. Mas kailangan natin yung power from the presence of God so that every time you preach, the Holy Ghost will move upon the lives of who are listening to you, yung mga nakikinig. Kaya kapag hindi yan kinilos ng banal na Espiritu, hindi yan tutugon sa programa o sa panawagan o kagaya sa programang ito. Kahit lumabas na yung litid natin dito sa pangangaral, kung hindi mangungusap sa mga nakikinig ang banal na Espiritu, hindi yan tutugon, mga kapatid. Pero salamat sapagkat nakikita po natin ang gawa ng Panginoon sa ating buhay. Isa sa mga nakikinig ngayon, mga kapatid, yan, sina Sister Odessa, sina Nanay Olivia, hindi ko yan mga kilala before. At may mga pinanggalingan na rin silang relihiyon. Ayan, si Nanay Olivia, galing siya sa paniniwala na tao lang si Kristo. Subalit, nung mapakinggan niya ang programang ito, hindi niya maintindihan kung bakit nagkaroon siya ng malalim na interes upang ulit-uliting makinig. Hanggang sa hindi na siya makatiis, kusa silang pumunta sa church upang mag-request ng Bible study. So mga kapatid, yung mga ganyang senaryo ay hindi po yan nangyayari dahil ang tao ay magaling. Wala pong galing ng tao na pwedeng maka-convict sa puso ng tao. It's not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So, ang mga alagad ay napuspos ng Holy Ghost. Kaya naman, nung nangaral si Pedro, pansinin niyo po, kung itutuloy natin ang pagbabasa sa
Acts chapter 2 from verse 1 to 4, ang unang nangyari ay napuspos sila ng banal na espiritu. Yung mga alagad doon sa upper room. At habang sila ay puspos ng banal na espiritu, ay nangaral po si Apostol Pedro. At ang pangangaral ni Apostol Pedro ay masakit sapagkat ang mga nakikinig sa kanyang pangangaral ay ang mga kriminal na siyang nagpako kay Kristo sa krus. Kung walang banal na espiritu si Pedro, hindi siya magiging matapang na ipangaral ang mensaheng kanyang ipinangaral, knowing na yung mga nakikinig sa kanya ang siyang pumatay kay Jesus Christ. Mahirap mangaral, mga kapatid, na magtatapang-tapangan ka lang, tapos alam mo na yung mga nanonood sa iyo ay mga kriminal na hindi ka sasantuhin. Si Apostol Pedro puspos ng banal na espiritu and he started preaching the message from the Lord. At dahil kasama ni Pedro ang banal na presensya ng Panginoon, nagkaroon ng conviction sa puso yung mga taong nakikinig. Dito sa Acts chapter 2 verse 37, nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso. Sino po itong mga nasaktan ang puso? Yung mga pinangaralan ni Pedro, ito yung mga pumatay kay Jesus Christ sa krus. Binanggit niya pa nga dyan sa mga naunang talata na ang Kristong ito ay ipinako nyo sa krus. Ibig sabihin, yung mga guilty sa pagpako kay Kristo sa krus, kasama doon sa audience na pinapangaralan ni Pedro. Pero hindi siya nagpigil sapagkat si Pedro, nangaral siya driven by the Holy Ghost. Kaya iba po ang dating ng mensahe ng pangangaral kapag driven by the Holy Ghost yung nangangaral. Oo, masasaktan ka sa katotohanan, pero may mararamdaman kang pangungusap ng Panginoon. Hindi yung tapang-tapangan lang, hindi yung nangangaral ka lang dahil may narinig kang nagprograma na iba, kaya nagprograma ka rin para maging in ka. Maging kumbaga agaw eksena ka. Hindi po, mga kapatid. Kaya yung programang ito, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Hindi natin ito maipagpapatuloy ng 25 years dito sa Bayan ng Bulan. Consistently, mga kapatid, hindi natin ito magagawa kung hindi tayo sinamahan ng Panginoon, mga kapatid. Dahil very expensive po mag-maintain ng radio program. 25 years or 24 years na po yung ating programa sa radyo. Naubos na natin ang mga istasyon ng radyo dito. Palipat-lipat tayo, mga kapatid. At ngayon nasa New Gen FM po tayo. So, mahirap i-maintain within 24 years kung hindi ang Diyos ang nagpo-provide ng ating pangangailangan. Hindi tayo nagpapa-sponsor sa mga politiko kasi may mga religious program na tuwing malapit lang ang eleksyon, maririnig mo. And after election, di mo na maririnig kasi sponsored by politician. So mga kapatid, itong programang ito hindi po sponsored ng politician. Hindi ito sponsored ng mga missionary abroad. No, mga kapatid. Ito po ay sponsored by the Lord Himself through the unity of the brethren, mga kapatid, who are loving, mga kapatid, and joyfully supporting the ministry of God. So, salamat sa ating Panginoon. So, kaya yung pangangaral na puspos ng Holy Ghost, may resulta po yan. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa mga nakinig sa pangangaral ni Pedro nung siya po ay puspos ng Holy Ghost. Nang marinig nila ito, ay nasaktan ang kanilang puso. Marahil kagaya mo rin na nakikinig ngayon na kapag pinapangaral natin ang tungkol sa mga kasalanan, nasasaktan din ang puso mo. Pero ano ba ang dapat gawin ng mga nasasaktan sa katotohanan?
Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" Ayan. Yan pala ang dapat na reaksyon ng mga nasasaktan. Nagtatanong kung ano ang gagawin. Hindi gumagawa ng kung ano-ano. Nagtatanong. Pag nasasaktan ka sa katotohanang ipinapangaral, tanungin mo yung nangangaral kung ano ang dapat mong gawin. Dahil yun ang magbibigay sa iyo ng tamang instruction kung paano ka magre-react doon sa masakit na katotohanang ipinapangaral. Purihin ang Panginoon. So nagtanong po sila sa mga alagad. Hindi sila nagtanong doon sa mga kapwa na saktan. Kasi uudyukan ka noon ng masama. Halimbawa, nasasaktan ka sa pinapangaral ni pastor sa programang ito. Tapos ang tinanong mo yung isang kapitbahay na aburido din sa pangangaral, makakabuo kayo ng planong masama. Kapag ikaw ay nasasaktan, ang tanungin mo ay yung nakakaunawa. Dahil yun ang magbibigay sa iyo ng instruction kung ano ang dapat mong gawin sa kabila ng nasasaktan ka sa katotohanan. Mga kapatid. So tinanong po ng mga kriminal, yung mga alagad kung ano ang kanilang gagawin. Ito ang instruction ni Pedro doon sa mga pusakal na nakinig sa kanyang pangangaral at na-convict ang kanilang puso. Verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Verse 41, "Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa." Imagine mga kapatid, nung si Pedro ay nangaral kasama ang mga alagad, sila ay puspos ng banal na Espiritu. 3,000 makasalanan ang tumugon sa mensahe na masakit na katotohanan. Amen. Kaya kung gusto mo ng pagbabago, kapatid, huwag kang makinig doon sa mga motivational preacher na magagaling, matatamis magsalita. Kung gusto mo ng pagbabago, hanapin mo ang pangangaral na tutumbukin ang iyong kasalanan, ngunit nagmamahal sa iyong kaluluwa. Mga kapatid, pangangaral na masasaktan ka kung alam mong may mali sa buhay mo. Pangangaral na hindi ka tatapik-tapikin, kundi iyuyug-yugin ka para magising ka sa katotohanan. Na may Diyos na nagmamahal sa iyo at siya rin ang huhukom sa iyo kung hindi ka magbabagong buhay. So mga kapatid, they don't care kung nasaktan ang mga tao sa pangangaral. Ang concern lang ng mga puspos ng Holy Ghost, ng mga mananampalataya, is to deliver the message, nothing more, nothing less. Kasi kaming mga mensahero, we don't have the right to change the message just to please the listener. Kaya sa programang ito, hindi kami nangangako na hindi kayo masasaktan sa inyong pakikinig. Ang aming ipinapangako sa inyo, ipapangaral po namin hindi lang kung ano ang gusto nyong marinig, kundi kung ano ang kailangan nyong marinig. And regardless of your opinion, personal opinion, and reaction, our concern is to bring to you the complete message of salvation. That you need to repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Sino po ang may sabi nito? Si Pedro. Alam nyo, sa Catholic Church, pinaniniwalaan nila na ang kauna-unahang Santo Papa ay si San Pedro. Bagamat hindi kami naniniwala sa ganong claim ng Catholic Church, pero ipagpalagay natin na totoo yung kanilang pinaniniwalaan. Na di umano ay si San Pedro ang kanilang kauna-unahang Santo Papa. Ang nagsulat po ng Acts 2:38, ang nagsalita sa Acts 2:38 ay si San Pedro, na ayon sa Catholic Church ay kauna-unahang Santo Papa ng Roma.
kung totoo ang kanilang paniniwala na si San Pedro ang kauna-unahang Santo Papa sa Roma, alam natin kung paano sinusunod ng mga Roman Catholic members ang salita ng Santo Papa. If you believe that Saint Peter was the first Pope in Rome, kailangan nyong i-apply sa buhay nyo kung ikaw ay Katoliko ang Acts 2:38. Amen. Ang sabi ng inyong unang Santo Papa na si San Pedro, sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo. So all Catholic members should repent and must repent. Mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So kung unawain natin ito sa konteksto ng mensahe ng Diyos sa Biblia, lahat pala ng mga Catholic Church members ay dapat magsisi at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sinong may sabi niyan? Hindi po ako, ang inyong kauna-unahang Santo Papa na si San Pedro. Purihin ang Panginoon. Kaya unawain natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, masarap mag-aral ng Biblia kung bukas ang ating puso. Hindi matatapos ang programa na wala tayong mauunawaan. So maraming salamat mga kapatid. Pagkatapos ng water baptism, i-desire natin that the Lord will baptize us in the Holy Ghost. So yung pagsasalita ng iba't ibang wika na naranasan ng mga alagad, hindi po yan exclusive sa mga alagad lang. Yung speaking in tongues na ang iba'y paniniwala nila sa demonyoan niya yan, hindi po yan totoo. Ang mga alagad ay hindi sila sa demonyo. Nakaranas sila ng speaking in tongues nung sila ay napuspos ng Holy Ghost. Ang pinaka-initial evidence ng isang tao ay napuspos ng Holy Ghost ay kung ano ang naranasan ng mga alagad. Sila ay nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu, hindi ng Diablo. Ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu na kanilang salitain. So yan po mga kapatid, hanggang dyan lang muna yung ating pagtalakay at may part 2 ito bukas. Abangan nyo po mga kapatid ang part 2 nito at tatalakayin natin ito sa araw ng bukas. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. I hope na mayroon po kayong naunawaan at kung may karanasan kayo sa Holy Ghost, sa speaking in tongues, kung kayo po ay viewer ngayon na may karanasan kayo sa kapuspusan ng banal na Espiritu with the evidence of speaking in tongues, ay i-testify nyo po dyan kung ano ang naranasan nyo, anong kagalakan ang inyong naramdaman, mga kapatid, after na mapuspos kayo ng Espiritu ng ating Panginoon. You can share your experience dyan sa ating comment section, mga kapatid, to encourage our viewers, mga kapatid, na magkaroon din tayo ng desire na maranasan yung original na karanasan ng mga apostoles. So for the meantime, tayo po muna ay magtatapos. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katotohanan na iyong ipinagkaloob ngayon sa amin kasama ng aming mga taga-subaybay na pagkatapos ng bautismo sa tubig, ikaw naman ang magbabautismo sa Espiritu at sa apoy sa lahat ng mga mananampalatayang nananalangin at taimtim na sumasambat nagpupuri sa iyong dakilang banal na pangalan. Salamat sa kaliwanagan, Panginoon. Masakit man ang katotohanan, ngunit ikaw ang Diyos na kikilos upang hipuin at mangusap ka sa puso ng aming mga taga-subaybay. Na bagamat ang katotohanan ay minsan ay masakit, ngunit ito ang nagpapalaya sa mga taong tatanggap ng katotohanan ito. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mo ng karunungan ang mga nagkukulang ng kaunawaan, lalo na sa ganitong mga espiritual na bagay. I-bless mo ng kalusugan ang mga nasa banta ng karamdaman. I-bless mo financially, materially ang mga nasa mahigpit na pangangailangan at kagipitan. At higit sa lahat, magligtas ka ng maraming mga kaluluwa, bunga ng pangangaral tuwing umaga sa himpilang ito ng New Gen FM at sa programang ito. Maraming salamat, Panginoon, as we give you all the glory,
honor, and praise in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. So mga kapatid, salamat sa inyong pagsubaybay. So nalubat na yung aking background music. So ganun pa man, salamat po sa inyong pagsubaybay sa programa. Paki-share po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maliwanagan ng salita ng ating Panginoon. At ini-invite po namin kayo sa ating mga pagsamba sa Panginoon. Sabado at Linggo ang ating mga pagsamba, 3 batch po yan. Diyan sa UPC Magsaysay Bulan, Sabado alas 6:30 ng umaga. At dito po sa UPC Iquirino Bulan ay Sabado alas 8 ng umaga. At pag-araw ng Linggo, diyan po tayo sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga. So yan po yung ating mga schedule ng gawain. Salamat po at magkita-kita tayo sa ating pong mga pagsamba sa Panginoon. Good morning kay Brother Carlos and Sister Wilma Cabrera. Diyan po sa Conigliano, Italy. Pagpalain kayo ng Panginoon. At nakarating na po yan sila dito sa Bulan from Italy. Nung sila ay nagbakasyon ay dumalaw po dito. Nag-drive sila from Quezon to Bulan just to join us mga kapatid. Sunday service bago sila bumalik ng Italy. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon sa UPC Conigliano Church, Italy. At salamat po sa inyong pagsubaybay at i-share natin ito. Sister Michumi Ikida ng UPC Japan, good morning. Sister Helen Ditera, SJ Bores, ayan, Samuel Mansilla Vlog. Thank you for watching. So, i-share na po natin ito at marami pa ang maabot ng salita ng Panginoon. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.